Madami kayong estudyante? Nasa 900, sir. One day before, sir, ginawa ng mga magulang. Yang arko. Mga estudyante mo lang nagmi-maintain nito? Student po sa mga magulang, sir. Actually, yun nga po, mapalad kami, sir, kasi marami pong masisipag na magulang. Na magulang. Opo. Na talagang tumutulong po sa amin. Kasi kung ako lang, sir, saka yung mga non-teaching namin, hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Nag-donate din po siya, sir, ng mga tools, garden tools. May binigay din po si Sir Lambert na pataba. Tapos, sir, yung bulati na sinasabi ko, kasi napanood ko po yung ano niya eh. Sabi ko, sige po, pag-aaralan ko. Nung nakaraan, sir, sayang, hindi nyo naabutan yung demo. Nag-demo po kasi ako for observation. Naipakita ko nga po yung send kong picture regarding doon sa pinapanood. Kasi sabi ko nga po, mas maganda na nai-inspire yung bata maaga pa lang. Kasi baka akala nila, ang mentality kasi ng iba, baka ay may yaman lang ang nagiging matagumpay sa buhay. Diba? So sabi ko, why not maghanap ako ng mga inspirational videos, ilaban ko na din sa ano. Kasi ang trend ngayon, sir, ang bata napopokus sa napopokus siya sa mga computer, laro. So sabi ko, why not ilaban ko, maghanap ako ng mga video na makaka-inspire, like yung sa agri-business, how it works. So sabi ko, i-inculcate ko na lang. Kumusta ang reaction ng mga bata? Hindi sila makapaniwala, sir. Totoo po ba, sir, na may mga mahihirap na yung mayaman? Sabi ko, yes, basta magtsyagala kayo. Sabi ko, living proof kako yung nakikita niyo sa mga video na pinapanood ko. Yan po, dinagdag din nila, sir. Oo. Kasi, sir, napansin nila yung mga bantay bayan po natin na nasa senior na, binubuhat po ito. So may gulong na. Opo. Ngayon, marami daw pong mga gamit si Sir Lambert. Inano na rin niya, sir. Kaya nga sabi ko nga po, sir, hulog kayo ng langit. Diba po? So ito yung mga talisay. Opo. African talisay. Yes, ang sir. ganda nito pag lumaki niyan. Opo. Ang ganda. Sampu yung ano niya, sir, donation niya. Dito tayo sa Paso de Blas, dito sa Valenzuela City. At andito tayo kasi isa sa teacher dito ay subscriber ng agribusiness, si Sir Christopher Saremo. At maganda rin yung kwento kasi sabi niya sa atin, ay yung mga napapanood niya sa agribusiness ay tinuturo niya rin sa mga estudyante niya. So until may napanood siyang episode, yung episode natin kay Lembes, at nagkaroon sila ng interaction kasi si Sir Christopher ay nagtry na manghingi ng donation kay Sir Lambert, pero nakakagulat dahil yung hinihingi niyang donation ay more than that ang binigay sa kanila. So, yun po ang ating purpose ngayon. Makakakwentuhan natin si Sir Christopher, ano ang ginagawa niya, paano niya tinuturo yung mga natututunan niya dito sa agribusiness. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So ano naman ang mga learning mo doon sa ikaw yung teacher ng ano yung subject? TLE, sir. TLE. So ano yung learning mo doon sa venture mo doon sa pag-maintain ng gulayan? Actually, sir, marami. Kasi una-una, baka iniisip ng iba madali po mag-alaga ng pananim. Kailangan tiyaga talaga, sir. Tiyaga saka talaga. yung passion and dedication. Kasi kung halimbawang tinanggap mo lang yung trabaho, as trabaho lang, magbubunga siya pero hindi siya ma-maintain, sir. So every time po na may mga bumibisita sa amin, ng mga teachers coming from different school, ang unang tanong nila sa akin, paano nyo nagagawa na ma-maintain? Kasi yun nga po, may klase po ako. So ang ginagawa ko po, sir, from 6:30 hanggang 7, bago po ako umakyat ng klase,
iikot po muna ako sa gulayan. Sa gulayan. Kapag po may mga dumating na magulang, yun, minsan nakakapahinga, sila po gumagawa. And then after po ng 12, kasi 12 po ang end ng klase ko, may vacant po ako ulit na 12:40. Yung 12 onwards po na yun, sir. Yun na po kung ano-ano pong ginagawa namin dyan sa gulayan. So yun nga po, kung hindi ka dedicated, saka wala kang passion sa ginagawa mo, mahirap po talaga. So, isa po na na-experience ko din, hindi madali talaga, sir. Kasi may times na mamamatayan ka. May times na yung tinanim mo ay hindi effective. May times na, sinunod ko naman yung proseso, ba't may kulang? So, ako naman, sir, try lang ng try para, kasi sabi ko nga po, gusto ko din maging role model sa iba. Kasi baka po mamaya tinuturo ko sa klase ko, hindi naman po nauunawaan ng bata, tapos walang nakikita yung bata. Ang sasabihin ng bata, para, sir, niloloko mo na lang kami. Turo ka ng turo sa klase about sa agriculture, nagbibigay ka ng mga halimbawa, tapos sa sarili mo hindi mo ma-apply. Siyempre, hindi po maniniwala ang bata. So yun, ang dami, sir, kasi may times na masaya, may times na nakakapagod. Pero yung pagod, sir, pag uwi mo ng bahay, mapapagod ka, pero pag kinabukasan, sir, halimbawa, umuwi po ako bahay, pagod ako, naiisip ko po ulit agad yung pananim Kamusta na kaya yung pananim ko? Yung mga bulati ba, okay, baka nilalanggam, ganun, sir. So parang yung pinaka talaga doon is, mahal mo dapat yung ginagawa mo para mag-success ka. Ano yung benefit nung, of course, trabaho mo, tinanggap mo yung challenge, but ano yung benefit aside from the monetary, aside doon sa trabaho mo siya, anong nakukuha mo? Actually, sir, sa paggugulay, sir, dito sa school, wala pong extra pay. Kasi, sir, ang bayad lang naman sa amin yung teaching load. Yes. Pero the best part na makukuha ko, sir, is yun nga po, may nakikita po akong batang masaya na natututo po doon sa akin. And then, ang pinaka-rewarding doon, sir, magchat-chat yung bata. Sir, yung binigay mong buto ng pechay na patubo ko, malaking reward na yun, sir. As in, iba na yung pakiramdam Pero kung ang usapang pera po talaga dito, wala po, sir. Kasi unang-una, yung napagbibentahan po namin, binabalik din po namin sa gulayan. Tapos minsan po sa feeding program. So, 25 centavos pataas, wala po kami nakuha, sir. So, yung reward po talaga is yung bata na. Tapos yung magpapasalamat sila. Nasasabihin nila marami po silang natutunan. Sapat na po yan, sir. Bakit tuloy-tuloy yung energy, tuloy-tuloy yung passion? Yun nga po, sir. Una, yung inspirasyon ko po si nanay. Pangalawa, yung mga bata. And then, yung pangatlo po, every time po na nakakapanood po ako ng mga inspirational videos, naiinganyo po ako. Kung kaya nila, kaya ko din. As a teacher. Kung paano nila ginagawa na ganitong paraan, ba't hindi ko subukan, sir? So, ganun po yung mentality ko, sir. Kaya po parang kahit pagod ka na, kahit minsan, sir, nakakaramdam ka na ng panghihina, gusto mo nang ibigay sa iba. Pero sabi ko nga po, nagpapatuloy pa rin ako kasi marami pong umaasa, sir. Marami pong naniniwala. Ganun, sir. At malay mo, yung isang bata, kahit isang bata lang kamo, yes, sir. Later on, magbago yung buhay niya dahil sa ginagawa mo. Yes, sir. Kasi sabi ko nga po, yung tanong nung bata nung pinapanood yung video niyo sa interview kay Sir Lambert, para ang unang question niya, totoo ba, sir, na may mayaman? Sabi ko, actually, wag niyong i-aim yung pagyaman. Kung mahal niyo yung gagawin niyo, maging inspirasyon sila. Kasi yung reward, yung pagyaman, reward na lang yun, sir. Secondary na lang yun. But yung mararamdaman mo deep in your heart, yun po yung malaking bagay. Na may natatapos kang isang gawain na pinaghirapan mo. Doon kasi sa interview niyo, sir, di ba, parang sabi ni Sir Lambert na nasubukan niyang mag-ihaw, nasubukan niya lahat. Kung ano yung ginagawa ng mga empleyado niya. Sabi ko, dapat gawin niyo din. Tapos one time, tinanong din nila ako sa regarding sa inyo. Sabi ko, si Sir Buddy, alam ko may sarili siyang business. So si Sir Buddy, hindi rin niya yung pinulot. Baka kako iniisip nyo, naglalakad si Sir Buddy, si Sir Lambert, may nakitang pera, pinulot yung mama, hindi, pinaghirapan nila yun. Tinanong din ako ng mga bata ko, sir, dumating din po ba sila sa point na bumagsak sila? Sabi ko, yes. Walang nagtatagumpay na hindi nadadapa. Di ba, sir? Walang nagtatagumpay na hindi nasusugatan. So ngayon, kung nasugatan ka, ikaw ang tatayo sa sarili mo. Pero kung nadapa ka at hindi ka tumayo, kasalanan mo. Ganun po yung mentality ko sa kanila, sir. Kasi sabi ko nga,
hanggat bata pa kayo, sanayin nyo na yung sarili nyo. Kasi at the end of the day, ang tutulong at tutulong sa inyo, kayo din. Sila Sir Kako, ang tumulong sa kanila, sila lang. Although may mga kaibigan sila, pero yung big part ng success nila, sila yun. Ganun ko po kasi Sir, inaatake yung mga video ko sa kanila. Ang galing. Sana lahat ng teachers, ganyan yung Yes, yung mindset kasi of course, 'di ba? May curriculum, tapos yun yung sinusunod ng mga teachers. Pero kung may ganyang insights na more doon sa curriculum, better. Actually, Sir, yung DepEd curriculum naman natin, may mga naman po tayo, integration na tinatawag. So, lahat po ng teacher, nai-integrate naman. For example, values. Magtuturo sila ng math, pwede nilang integrate ang values. Magtuturo sila ng science, pwede nilang isama yung EPP. So, nasa diskarte nila, sir, kung paano maging... Nasa teacher talaga? Yes, sir. Okay, sir. Yung mga ibang teachers, na marami rin teachers na nanonood sa atin, no? Ano ang message mo sa kanila? Actually, sir, mas expert sila sa akin eh. Mas like ko tinitingnan yung iba na inspirasyon sa mga teacher. Pero siguro, sa mga katulad ko pong guro, yun nga po sir, kung dumadating sa punto na nahihirapan na tayo, lagi nating isipin yung kapakanan ng bata. Kasi kinuha natin yung profesyon na to, hindi para magpayaman sir. Hindi para magpalaki ng... actually sir, walang pera po sa pagtuturo sir eh. Pero the greatest reward na meron tayo is yung mga bata mo na babalik sa'yo at magpapasalamat. Tapos sasabihin nila one day, ito si Sir Christopher Saremo, naging teacher ko to. Malaking bagay yung binigay niya na tulong para maging sir, matagumpay sa buhay. So yun lang po, malaking bagay na po yun. Sir, punong-puno ka ng passion. Yes, nararamdaman yan, no? Opo. And you're very emotional. Bakit? Ayun nga sir, kasi sabi ko nga po sir, nagiging inspirasyon ko din po si nanay. Kasi way back nung namatay po siya, parang actually sir, namatay sa Teacher's Day. Tumawag yung brother ko, sabi niya patay na si nanay. Hindi po ako nakapag-celebrate ng Teacher's Day nun. So sabi ko nga po, ano man ang nangyari, tingin ko magiging proud si nanay sa akin. Diba sir? Kasi yun naman po yung goal ko eh. Kung hindi ko man sila natulungan, pero at least, diba, in the end, masaya po sila sa nangyayari sa akin, sir. So, ganun po yung naging mentality ko, sir, that time. So, talagang sinanay po yung malaking inspirasyon po sa akin. Yun, sir. And first time teacher naman nagpaiyak sa atin. Pasensya na, sir. Actually, pag kinukwento ko po yung part ni nanay, sa klase ko naiiyak ako, sir. Kasi, wala po akong nagawa nun, sir. Pandemic, nagka-COVID po ako. Diba? And, hindi ko naman po mababalik yung buhay niya. So sa gantong passion, yung natutunan ko kay nanay, yung lagi niya sinasabi sa akin, sir, na kahit anong mangyari, tuloy ka lang, huwag kang mga apak ng iba, gawin mo lang kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo lang din kung ano yung bagay na gusto mong i-pursue. So yun po yung pinaka-reward na nakuha ko sa kanya. Sabi ko nga, sir, hindi po kami mayamang tao, hindi rin po kami pinalad na may pera, pero the fact na yung pag-uugali na meron ako ngayon, sa kanila po galing. Malaking kayamanan na po yun, sir. Di ba po? O yun, sir. Sir Chris, thank you so much sa pag-reach out sa amin. Opo, wala naman, sir. Ako'y tuwan-tuwa po na nag-reach out si Sir Chris kasi siya yung testimony na yung mga audience ng agribusiness ay parang community na nag-interact, no? From our resource persons to our audience, nag-interact, nagkakaroon sila ng business. This time, more on a corporate social responsibility, no? Nakakatuwa na ganun na kalayo yung nagagawa ng agribusiness. Hindi lang tayo ay nag-feature para may matututunan yung mga tao, pero actual interaction, nagkakaroon sila ng business together, nagkakilala sila. And maraming salamat kasi ito ay nagawa nating content. Gusto ko namin talaga na more audience na nagkaroon ng interaction with our resource person. Gustong-gusto namin yon makover para ma-share din natin. Actually, sir, kami po ang dapat magpasalamat kasi yun nga po, malaking bagay po na may mga ganong content na nakakapag-inspire sa bata. Nakakapag-inspire sa mga tao na
kung nakaya nila, kung nakaya nung iba, kaya namin. So sana sir, marami pa po sanang mga ganong content na ipapalabas. And nawa po na marami pang mag-subscribe kay Sir Buddy kasi malaki pong tulong po talaga. Hindi lang po sa amin, sa school, hindi lang po sa community. Hindi lang po doon sa mga napipicture nyo pong mga matagumpay sa buhay, but doon sa mga taong pinanghihinaan na kahit sa maliit na bagay, pwede pang lumaban, sir. Yeah. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you so much. Kami po ang dapat magkasalamat. Thank you po, sir. Okay, pinaiyak ako na, sir. Tama na yun, kinunusap talaga ako na Ella. Thank you po. Tawagan mo na lang. Kinalibutan sa Ella. Si Ella kasi parents na sobrang, alam mo yung pag may mga activity yung mga anak niya sa school, yan, hindi talaga papasok yan. Priority. Priority yung activity ng mga bata sa school. Baka po sa school nila magtatanim na po si ma'am. Ayan. Tawagan ko. Tawagan mo si sir, sabi mo tapos na tayo dito. Tayo na lang, mag-proceed na lang tayo sa office niya. Pupunta po kayo, sir. Ay, sir, thank you po. Hindi ko na kayo, sir, mapapakain, sir. Hindi na. Hindi na. Opo. Daddy, on the way si sir. On the way dito. Sabi mo. Hello, sir. On the way po dito. Hello, sir. Sige, sir. Hintayin na lang kita dito. Sige. Okay, sir. Sige. Alright. Sige, bye-bye. On the way siya rito. Opo. Didiretso daw siya rito eh. Tsaka yung mga pag matatalino yung mga anak. Pag matatalino kasi automatic na sa Private. Hindi, yung mga nasa upper section. Opo. Alaga yun eh. Ay kami sir, wala na po kaming section 1. Wala na. Pina-practice po ni Sir Levy yung Kalat-kalat, sir. Para yung mga batang may medyo hindi naman mahihina sir, yung mga batang mahirap makakope up ng lesson, ipa-partner dun sa magaling. Tapos ganun po ang nangyari. Buong DepEd ganyan na? Hindi, kanya-kanyang... Dapat po ganun sir. Hindi ko lang po alam kung ina-apply sa ibang school. Pero dapat po kasi wala ng section 1. Kasi sir, ang minsan sa section 1, ang nagiging mentality, imbis na nagtutulungan sila, magkakaaway. Magkukumpit sila, Yun yung iniiwasan. Unlike nung magkakahalo yung iba't ibang kategory, sarili mo na lang ang kalaban mo kung iisipin. Para si Sofia sa Jazan gumaduate yan eh. Ganon sila eh. Walang section, walang honors. Yun naman talaga dapat sir. Kasi minsan nagiging source pa ng bata na ma-develop yung yung ingat sir. Ma-develop yung pagiging niya. Sir. Dila ko kay sir yung charger din na iwan. Okay. Knapsack sir. Rabib? Yes sir. Kasi sir, di ba sabi ko po sa kay sir, si sir talagang isang sabi lang. Nagkataon, meron akong isa sa farm. Binahay po ni sir from Batangas. Opo, from Pasadena. Sakto rin, punta na akong opisina ngayon. Meron lang yung dadalhin. Kumusta? Ayos naman sir. Nakita mo yung mga pinagkaloob natin? Malaking bagay. Ang dami. Ang dami. Yan garden. Yung mga pagkantang inside, may patalim na natin. Oo nga eh. At ginamitan mo pa ng technology, yung may kasi na-discover ko yung ganyang pagtatanim na dahil, di ba, maraming ang tiyatanim sa farm. Dati hindi ako makabuhay ng kung ano mga tiyatanim. So, pagka malalaki, dapat pala pag binolaut mo, even dati yung sa aking mga Hawaiian farm, kaya mamahal ang 10 niyan. Kaya kapag basta mo lang siya dadanim, mamamatay. So, na-discover ko, dapat pala lalagyan mo siya ng PVC, diretso sa ilalim. Diretso sa ilalim. Sa ugat. So, dalawa yung nilalagay namin, dapat na gano'n. Kaya kapag didilig, dun bubuhusan sa PVC, sa tubo. Yan nabubuhay. So kahit malalaki ang bull-out natin, walang problema pag kami may ganyan. Next sir, malaki na sir.
Meron ako isang rabbit doon. Kailangan niya raw ng rabbit. Sa kilala ko. Ganda. Malaki yan. Saan mo ilalagay, sir? Doon ako. Doon sa garden. Galing. Para po may nakikita rin, sir, na four-legged, saka mga hayop. Kasi sa agri, sir. Sir, mukhang mahal to, Oo. Malalaking breed yan. Opo, mukhang sir, eh. Pero hindi naman siya, hindi naman siya namamatay, sir, kapag mag-isa lang. Hindi naman. Lalo pag-isa yan eh. Yung mga binigay namin dito, ito, yung mga African Talisay, tapos yung marker ng, yung Oo, ito. Dalawa. Tapos, meron kaming program dito ng feeding. 3 months. 3 months. 3 months? 3 months namin gagawin. Every month? once a month. Then, yan, yung mga gulay yan sa paaralan, tsaka yung mga tools sa garden. Oo. So, yan yung malaking benefit ng mga nanonood sa'yo. So, kapag ka talaga merong isang bukas palad na Madaling lapitan. na-connect. Kasi sa akin naman, pagka ganitong eskwelahan, madali naman tayong kausap. Kasi ito, lalo mga bata makikinabang. So, kaya ang hiningi lang sa akin ni Sir dati, Yung manure. Sa garden lang. So, sabi ko, Sir, samahan na natin ang mga tools. Tapos, sinamahan ko lang ito. Nakwento ko nga, sir, everyday nagbabago ka na, nagdadagdag ka ng everyday nagdadagdag si sir ng mga bibigay. Napakabilis lang napakabilis nung ginawa namin project. Parang tumawag, Sir, sa akin. September 3. Oo. And then, mag-message pero hindi kagad ako nakareply. Yes, sir. And then, nag-visit ako dito, parang, kailan ba yun? I think 20. Yes, sir. 20. Then, Malapit lang ba yung office mo dito, sir? malapit lang. So ngayon, pupunta pa ako ng Bohol. Pagbalik ko ng 26, dito rin from airport, dito na ako dumiretso. Diretso ka na. Kailangan ko kasi ibigay na yung project sa kanya ng 30. 30 ba ang sabi? 29. 29. So kaya napaka-short na nung preparation ko. So actually, kahit nasa bola ko, nag-iisip ako, kung ano pa mga hinihingi niya, nasa bola ko. Sabi ko, sige. Pagbalik ko, ayusin ko lahat. And then, in-award ko na kagad ng 29. So, napakabilis lang ng aking preparation. Thank you, sir, nagkakaroon ng nagko-connect. Yes, Oo. Hindi lang business, pati yung mga corporate social responsibility. Siyempre. Kasi past president ako ng Lions Club dito sa Valenzuela. Okay. Kaya nagkataon si Sir, taga Valenzuela. Kaya medyo mabilis. So, tinag up ko na lang doon sa club namin, sa Valenzuela Host Lions Club. Para maging project na rin ng aming club. At the same time, si wife ngayon ng aming presidente. Ganun ba? Tutuwa nga ako yung mga yung gaganda ng mga feedback doon sa mga episodes. Ng mga interview mo. So, lahat Pina-downgrade mo lang yung title. Mas marami sa okay na yan. Wala lang tayo. Humble lang. Nahiya si sir. Wala na mga amin sa ganun. So ngayon, maraming mga tumatawag sa akin. Lahat sila in-entertain ko. Lahat, kahit yung mga private message. Ayan, and then shout out din kay Yusek Ronald Cardema. Sir, yan yung isa sa mga fan mo rin. Si Yusek Cardema. And then from Pangasinan, meron ding tumawag sa akin. Si Dr. Jacob. Doc Jacob. Montemayor. Isa rin sa mga fan mo yan. So ngayon, tumawag din siya sa akin, nag-inquire about sa feeds. So ngayon, pununtahan ko siya sa Pangasinan, nagkwentuhan kami. Ang dami kong ibinigay na sa kanya, ideas, inputs. So hanggang sa yung aming pag-uusap na uwi sa gusto niya na mag-alaga ng baka. Ayan. Kasi nga meron akong cattle, di ba? Cattle farm. And then hanggang sa ngayon mukhang magiging supplier ko na siya. Di ba magkakaroon kami ng bangus? Ng bangus. Tinapang bangus. Yan. So mukhang siya magiging supplier ko ngayon. Though wala pa sa ganun siyang industry pero sabi ko pag-aralan niya. Kasi mas mabuti na ang ating tulungan yung mga nakakilala na natin. Sila na yung makinabang. So, and then after that, parang matagal na kami magkakilala nung kami magkita kami. Then
Yun nga, binigyan niya ako ng mga furniture. Dahil siguro natuwa rin si Doc. Sobrang bait din nilang mag-asawa. Yun ang business nila. Ang business nila is Pangasinan, ano sila, tawag dito, tawag yan, laboratory, diagnostic. Diagnostics, okay. Oo. Yung sa mga blood chem. Then, meron siyang malaking furniture shop. Furniture shop. Sa Pangasinan. Ayun, binigyan niya ako ng mga furniture. Sobra ka naman, Doc. Ang dami mo binigyan. Binigyan niya ako ng 2 table na malaki. 10-seater. Binigyan niya ako ng coffee table na may mahabang upuan. Basta ang dami, 10 puno sa truck. Hindi ko nga tanggapin ang binibigyan ni Doc. Nahiya ako. Sabi ko, Doc, nahiya naman ako. Sabi ko yung pagpunta ko rito sa'yo, sabi ko, response ko lang doon sa kung anong ituro mo sa akin. Sana ma-feature natin din si Doc. Oo, napakabait ni Doc. Doc Jacob Montemayor, taga Pangasinan. Ano tayo, sir? Message mo kay Sir Lambert? Yun po. Katulad, sir, nung sinasabi ko, maraming salamat po talaga kasi malaking bagay po para sa mga bata na nire-reach out niyo po yung mga kagaya naming schools. So, hindi lang 1, 8 po yung binigay ni sir. And then, ang nakakatawa po doon kasi natututo na yung bata and then nag-e-enjoy pa po sila sa ginagawa nila. And at the same time, yung feeding program po na sinet ni sir, malaking bagay po yung para sa mga less fortunate. Kasi mas marami po ang less fortunate na bata dito sa Pasig. So yun po, lagi pong sinasabi sa kanya, napakalaking blessing po na dumating po kayong 2, sir. Malaking bagay po talaga. Kaya po yun. Salamat po talaga and God bless. Sir. Siyempre dahil kay Sir Buddy, kung bakit nangyari ito lahat. So alam mo, sabi ko nga, lahat ng mga subscriber mo nanonood sa'yo, so lahat yan i-reply ko kung nag-message sa akin. So ito, alam ko na kapag kaganito ng mga eskwelahan, tayo bukas palad, lalo kung pagdating sa larangan ng agrikultura, na kailangan ng eskwelahan. Lalo dito, tayo ay nasa syudad. So, walang ibang resources So, at least merong isang tumugon sa tawag ni Sir Christopher. Sabi ko nga, lahat ng hiningi niya yung related sa agrikultura para dito sa eskwelahan. Ibibigay ko para alang-alang sa mga bata. Kasi yung mga bata kasi hindi nila alam yan So, ang alam nila yung gulay lang na binibili sa palengke. Hindi nila kung paano naging gulay yun. At saka sir, aside from donations mo, diba, na-mention mo ba kay Sir Lambert yung in-inspire mo yung mga estudyante mo dahil sa life story ni Sir? Yes, sir. Pinakita ko po doon sa video, sir. Kasi sabi ko nga po, para at least yung mga bata po may paghuhugutan sila ng inspiration. Yun po yung importante doon, sir. So, sir, pwedeng yumaman, no? Pwede kaming yumaman. Pwede naman lahat. Nasa kamay lang natin yan. Nasa kamay lang natin lahat kung ano. Kasi kung anong ginagawa natin, yun din ang babalik sa atin. So, kung sinipagan natin ng sobra, diniskartehan natin. So, tayo lahat ang magbe-benefit noon. Kahit naman bilang employee ka, ganun din. Kung ikaw magiging masipag, magiging tapat ka sa kumpanya, magbe-benefit at magbe-benefit ka. So, yung araw-araw na may trabaho ka, napakahalaga naman. Meron nga ako, sir, na feature sa Cebu. Tapos na-inspire daw siya. Tapos pinanood niya yung video mo doon sa asawa niya. Sabi, ano mo sagot ng asawa niya? Ikaw nakailang kurso ka na. Ba't hindi ka kasing yaman ni Sir Lambert? Hindi, sabi ko naman, di ba, yung education is, yung diploma, passport natin yan. So, at the end, ang kailangan pa rin yung ating diskarte, yung sipag. Yan pa rin. Siyempre, huwag kang makakalimot sa taas. And then, yung kapwa, dapat ikaw ay honest din sa kapwa mo. Diba? So, yun ang good karma laging babalik sa'yo. So, yun po, sana mas maraming ganitong interaction yung ating resource person at ating mga audience ay mag-interact. At sana kung mabigyan nyo rin ng chance na makover yun para ma-share din natin yung kwento na yun sa ating mga audience. Sir, thank you ha. Thank you so much Sir po. Buddy. Sir, thank you so much. Punta tayo sa mas malaking opisina ni Sir Lambert. Scatter lang kami sa Valenzuela. Alright.
Sige po, sir. Sir, Diretso na po kayo doon. Sir, salamat po talaga. thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. So guys, kay... Opo. Ano, Kay Principal. Monoclempo sisig. Oh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.